Hindi ka kumakanta, sabi mo si Lea kumakanta. Yung Nabuko ako, bala. nabuko. Ay, nako. Buti na dumating si Lea dito. Oo nga, actually, ayaw niya pa akong isama. Kasi daw, baka daw makipag-away. Baka daw ano sabihin ko. Sabi ko kanina, ay naku, hindi na ako papasok. Ay hindi, sinabi ko nga sa kanya, Sabi sabi ko sa kanya dapat nandito ka para mas masaya. Kasi nga yung before yung mga guests ko, talagang inibita ko yung asawa nila kasi kumbaga ibang style kami sa MBC Sports Center. Yung iba kasi kumbaga puro basketball lang, yun ang pag-uusapan. Pero dito sa amin sa MBC Sports Center kasama ko si Chris Capulso, ang style namin gusto namin makilala talaga kung sino yung pagkatao ng player. Oo. Kamukha ngayon, si Sam Eman at saka si Lea Eman. So, ganito talaga yung programa namin. Maganda, kapamilya. Oh. Hindi, kalaban yung kapamilya. Ibig sabihin, hindi. Pampamilya, Pamilya pampamilya. talaga yung ano niya. Yung sa Facebook mo nga, Hindi parang, lang basketball. sabi ko napaka-stricto naman yung Ruel Vidal, yung nasa profile mo. Hindi, hindi ako gumagawa nun eh, yung asawa ko eh. So, meron ako dun yung nag-jet ski nung nandun ako sa Brunei, no, yun ang nilagay niya. Tapos ngayon nilagay niya yung sa yung screen eh. Yun ang pagka nagre-report ako, yun ang nilalagay yung screen kaya nakakatawa mo kung stricto ako. Pero pala kalug ako sa di ba? Oo. Sa tunay na buhay. Naku, pasalamat kayo, may gumagawa ng Facebook niyo. At hindi lang yun ang pagkakapareho natin, Sam, na yung gumagawa ng Facebook natin, asawa natin. Kasi yung lisensya ko expired eh. Kaya kahit saan ako pumunta ngayon, kailangan ko kasama yung asawa ko pag may magdadrive sa akin. Kamukha ngayon, pareho tayo, nag-taxi tayo pumunta rito. Dahil wala rin ang asawa ko nung pagdating ko kanina. Sige, tuloy muna tayo dun sa interviews natin tungkol sa basketball. Sam, dumating pa nga yung hindi ba? Yung si Alton Lister nung sa San Miguel para turuan ka, di ba? Doon nung bandang huli, napansin ko si Alton Lister, nag-scout na para sa Pure Foods eh. Pero nung una yata, talagang kumbaga nakatutok siya sa'yo para i-coach ka niya. Talagang pinapapunta siya ni Boss Danding dito sa sa Pilipinas para turuan ako. Kasi hindi ako nakapunta sa Big Man's Camp dati. Oo. Papasalamat nga rin ako kay Boss Danding na binigyan niya ako ng coach na ganun. And then, dati pa rin kahit na si Coach Kurt, tinututukan ako every practice. Every after practice, nagpa-practice kami, kami one-on-one, or kami nila Danny ay dati. Although si Kirk yata, Dorian Peña. football player si Kirk Collier, hindi naman siya basketball. Pero mas siya, nagtuturo rin siya talaga siya ng sana sa basketball. Siya yung unang naging skill coach ko. Si Kirk, tapos si Coach Alton na yung dumating, yung lately. And then, yun, for, I think, 1 year na siya, nagtuturo sa akin. Marami araw-araw kayo na nagmamano-mano kayo, na kayong dalawa lang na tinuturuan kanya kung paano. Kasi pagdating nga sa napapanood kita sa ensayo, kumbaga daig mo pa nga yung ibang players kasi left tsaka right ka kung tumira. May left hand dribble ka, may pivot ka, may hook shot ka sa left eh. Yung ibang big man, hindi kaya yun eh. Yun din yung isa sa mga natutunan ko sa kanya. Kasi, lahat ng option na kayang gawin ng big man tinuturo sa akin eh. So, ako naman, talagang pinag-aaralan ko rin talaga na makuha ko yung mga tinuturo nila kasi once in a lifetime din yun na may nagturo sa'yo ng ganun. NBA player din yun. Ex-NBA si Alton Lister sa Milwaukee Bucks dati. Tapos, I'm glad din talaga na binigyan ako ng ganun sa San Miguel. At ngayon, kaya lang mukhang magbe-benefit yata yung Alaska pero natatanda ako, especially last conference dun sa, yung mga bago ka na-reserve may mga time na, Lea, napapansin mo, na binibigyan siyang playing time. Maganda na may pinapakita niya. Pero pagkatapos may playing time siya ngayon, next game wala. So, nakakapagtaka din eh. So, ano yung Lea? Anong feeling mo nun pagka binibigyan playing time, maganda pinapakita niya, and then kinabukasan, susunod na laro, hindi bigla pinapalaro? Well, kasi minsan nga may time na sabihin niya, gagamitin ako ngayon, naka-prepare na siya kung ano dito sa katawan niya, makita ko. Ako naman, sobrang excited. Tapos, nagugulat din ako. Nagulat din ako kasi, sabi ko sa kanya, okay ba yung, tinatanong ko siya, okay ba yung pinapakita mo sa practice? Kasi may nagsasabi na yung mga asawa din ng mga players, niya na, sabihin mo kay, Sam, kasi sila parang excited din. Actually, every time na pinapasok siya, talagang, excited sila. Excited din sila. Na baka pangit daw yung pinapakita sa practice. Minsan, tinatanong ko siya, kumusta naman yung pinapakita mo?
Oo. Every day. Sabi niya sa akin, okay naman, ganun. Tapos kwento niya kung ano ginawa niya, mga, sabi ko, talaga? Tapos baka gamitin ako next, kasi pag ginamit siya talaga, madami nakakapansin na ang ganda nung nilalaro ni Oo, Sam. although sandaling-sandali lang eh. Oo. Oo. Tapos, biglang, ngayong game, hindi na siya gagamitin. Masama talaga yung loob. Well, masama yung loob ko. Oo, disappoint ka siyempre. O yung mga friends namin. Oo. Kasi, parang, ang hinihingi lang naman namin yung time na, hindi naman yung sabi nga ni Sam, hindi ko naman hinihingi yung malaking Playing time. playing time. Oo, yun. Yung ma-feel ko lang yung may kalaban ako ng ibang team. Kasi, yung mga teammate ko, alam ko na yung laro nila eh. Oo. Parang ganun, parang na, ko Gusto siya, sabi ko sa kanya. sa sarili ko na kung madidepensahan ko ba yung mga ibang Mga ibang kalaban, oo. Tsaka yun yan sa amin, hindi ka ba, ikaw, so bigay ko naman sa yung question ko kanina kay Lea, di ba? Hindi ka ba nadidisappoint na kung minsan na limited yung playing time mo, maganda naman yung pinapakita mo, and then suddenly next game hindi ka maglalaro, di ba? So nagtataka ka rin ba kung bakit ganito? Disappointed din, pero iniisip ko rin na one way of rin ng coach yun, strategy na kasi iba na rin naman yung kalaban. So parang may strategy siya, one way of strategy ng coach yun na hindi ako gamitin mas kailangan niya yung mga veterano kaysa sa akin. So mas naintindihan ko naman yung mga ginagawa nila. So ako lang everyday kung ano yung tinuturo sa akin, ina-apply ko, ginawa ko na lang siyang experience every day or every game. Kung hindi man ako magamit o magamit man ako. Iniisip ko kung saan ako nagkamali or anong kulang ko. Doon ko tinututukan talaga na gawin ko na lang experience na lang yung mga nangyayari sa akin. Isa pang bagay na napag-usapan din natin at alam ko to tungkol sa Sam, actually late ka nag-basketball, hindi ba? Yeah, anong height mo ba nung high school ka? Anong height mo na nun? Dati, mga second year ko na nakitang matangkad na ako eh. Second year high school. Siguro 6'2". 6'2 ka na nun. Matangkad na. Parang ang tangkad ko. Hindi, tumatama na ako sa... sa dingding o sa pinto. Pinto na. Kanina, tumama ka pagpasok natin eh. sa classroom namin. Sabi ko, ang tangkad. Realize na talaga matangkad. Sa lahat ng mga classmate ko, ako lang yung talagang pinakamatangkad. Palagi ako nasa likod kasi matangkad. Pero hindi ka nagba-basketball nung high school, di ba? Nagsimula ka dun sa college ka na. Sinong naka-discover sa'yo nun? Yung may isang player dati sa University of Mindanao, si Augusto Bansale. Nakita niya ako naglalaro ng gagamba. And then nakatayo lang ako, sabi niya, nakapatong ba to? Nung nakita niya ako, nakatayo lang pala, tinanong niya ako ano height ko, tapos may isang player siya na pinasukat sa akin, mas matangkad pa ako sa kanya. Yung player na yun yung pinakamatangkad sa kanila. Kaya sabi niya, marunong ka mag-basketball? Sabi ko, hindi eh. Nagsama ka sa akin, mag-ano tayo, punta tayo sa University of Mindanao nga. And then doon, tinuruan nila ako, nag-try out ako sa varsity, and then every day, tinuturuan lang ko paano mag-layup, paano mag-dribble. Yung ano yun eh, mic and drill ang tawag na doon, yung nasa ilalim ka lang, di ba? Tira ka ng tira, meron ka ginagawa mo yan. Ganun lang, layup or kahit na simpleng hookshot or jump shot, tinuturuan talaga nila. Kasi since bata pa ako, hindi talaga ako naglalaro eh. Hindi ko na-realize na pwede pala ako mag-basketball dahil sa height ko. So, dapat pasalamat ka kay Augusto Bansale. Sana nakikinig siya ngayon, di ba? Sana nakikinig si Tata ngayon. Or sa mga kanang relatives niya. Papasalamat ako sa kanya. Yung sa ikaw Lea, kailan kayo nag-meet ni Sam dito na sa PBL? Ganyan sa kalaki nung inabutan, hindi siya inabutan nung maliit pa siya. Ano siya? Nakita ko sabi ko, ang laki nung mahaba kasing kwento. Siya, parang pagdating niya, sabi niya, ano ba sabi mo? Sino kaya itong babaeng to? Ang ganda. Paano ulitin mo, baka hindi yan pakatagapakinig natin. Sama, ano yung inisip mo nung unang makita si Lea? Well, sabi ko, eto na yun. Actually, friends muna kami. Friends muna kami. Sabi ko sa kanya, ayoko rin ng boyfriend. Kasi alis ako nun eh. That time alis ako, mag-aaral ako sa Hong Kong yung culinary.
Tapos, sabi niya, inyo pala, inuunti-unti niya ako pumunta sa Sanlo, din sa Makati. Sasabihin sa akin, ano daw, bisita, gano'n. Manikan. Tapos sabi niya, baka pwede natin itry. And then, hanggang ngayon, Tapos yun, meron na kaming ano baby. siya, nung nasa Hong Kong ako everyday, pero inano sa akin,